meron akong kinausap. Isang abogado. Okay? Isang abogado. Ito na nga yung mga kaso-kaso ni Lisa Tanas sa akin. Okay? By the way, one down ha. One down, putang ina. Okay, one down. So anyway, sabi ko sa lawyer na to, how about lalapit kaya tayo sa mga kongresista? Sabihin ko yung kapotahan ni Lisa at ni Bangag. Alam mo kung ano sabi sa akin ng lawyer na yon? Sabi niya, we have a problem. Sabi ko, what's the problem? Right now, sabi niya, ito yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya sa layman's term. Sabi niya, ang Pilipinas ay hawak ni Biden at suportado ni Biden. Hawak sa liig dahil sa China issue. Sabi ko sa kanya, but I'm American. Sabi ko na gano'n, the government should protect me. Ganyan. I know, sabi yun na gano'n. So, ito na mga pre, bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong katangahanan naman ni Maharlika. Kasi ang sabi dito, ibibigay ko kay Trump ang pulburon video at ang evidence ng heavy bla 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 bla. Kung ano-ano pang mga ebidensya, ibibigay daw kay Donald Trump. No? Feeling close agad? KO! Ha? Close ba kayo ni Trump? Donald Trump? Magkaibigan ba kayo? Si Digong at Donald Trump, magkaibigan ba? Pagkakaalam ko, hindi. 'Di ba? Ayaw nga ni Digong dyan kay Trump eh. Oh, tapos ngayon, sisip-sip kayo dyan kay Donald Trump. Bibigyan nyo ng peking ebidensya. Sasaksakan nyo ng peking ebidensya. Akala ko ba malakas yung mga duta eh? Akala ko ba weak leader si PBBM? Bakit ang mga duta eh lumalapit na kay Donald Trump? Hindi nyo kaya yung weak leader? Ako'y nagtatanong sa pokpok na hinayupak na to. Hindi nyo ba kaya yung weak leader? Yung sinasabi nyo, kuting lang pala yan eh. Alam mo yung kuting, binibit-bit lang yan eh. Kuting lang eh. Pero bakit ngayon hindi nyo kaya? Weak leader na nga, kuting pa yung tawag nyo, pero hindi nyo kaya. Anong nangyayari? Bakit lalapit kayo kay Donald Trump? Sa tingin nyo, kaya nyo? Sige, mag-feeling close kayo dun. Lumapit nga kayo. Maharlika, yung katangahan mo, no? Wag mo namang araw-arawin. Na araw-araw mo yung kabubuhan katangahan mo eh. Kailangan pa bang i-content yung mga ibibigay ko yung pulburon video kay Donald Trump? Kailangan mo pa bang ibigay? Kalat na yan, napanood na nga yan eh. Napanood na ng buong mundo yan at ang sigaw ng mga may utak, fake yan. Diba? Ang sigaw ng mga bobo, alam nyo na. Diba? KO! Tapos ngayon, magsisip-sip kayo. Di gawin nyo. Kailangan pa ba i-content yan? Magmamagaling kayo dyan na sasabihin nyo, ito na, ibibigay ko yung pulburon video. Ibibigay nyo! Ang tanong, papansinin ba kayo? KO! Hindi nga kayo kilala ni Donald Trump. Ang kinikilala ni Donald Trump, ang administrasyon ngayon. Eto wala pong pakialam si Donald Trump sa nangyayaring issue dito sa loob ng bansa patungkol sa awayan ng mga Duterte, pang-aaway ng Duterte sa mga Marcos. Wala pong paki dyan ng Amerika. Okay, siguro magkakaroon lang ng concern ng Amerika pag magkakaroon ng patayan katulad nung ginagawa ni Digong. Siyempre, papaimbestigahan yan. Pero sa mga issue na mga parinigan lang, paninira sa administrasyon, hindi po makikialam yung Amerika dyan, lalong-lalo na si Donald Trump. Anong mapapala ni Donald Trump dyan? Diyos ko po. Anong mapapala? Ang gusto lang ni Donald Trump, eto na nga, pinuri nga na Donald Trump yung ating bansa. Ang Pangulo. Diba? Kasi noon daw, wala daw communication. May communication naman, pero hindi masyadong close ang Amerika sa Pilipinas. Pero ngayon, close na. So, dikit na ang Amerika at Pilipinas. Kasi si Digong nga noon, ayaw po sa Amerika. Kasi mabubuking po ng Amerika
yung baho ni Digong dito sa Pilipinas. Kasi nga, I hate drugs daw, utot mo. Oh, utot mo. Huwag mo kaming niluluko. Anong I hate drugs? Sabihin mo, I love drugs. Oo, ganun lang yung Digong. Oh, tuloy pa natin to mga pre. You have to fight, sabi niya. Fight your own battle. Mag-fight ka sa korte, total nilalabanan mo naman. Pero yung mga kongresista na gusto mong kausapin dito, sabi niya, like mga Democrats, malabo yan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit malabo? Hindi yan gagalaw. Kasi, yun nga, mga aso ni Biden. Teka lang ha. Sino ka ba para sundin ng mga kongresista? KO! Sino ka ba? Maharlika? Halatang pukpuk ka lang naman dyan sa lugar nyo. Oh, nagpukpuk ka na nga dito sa Pinas. Pagdating mong Amerika, nagpakangkang ka pa rin. Oh, nagpakangkang. Yan po si Maharlika. Yan yung gawain niya. At sabi niya, ang Amerika ngayon, ang laki ng pakinabang ng Amerika sa Pilipinas dahil nakipagsundo o nakikipagsundo sa EDCA na yan. Actually, ang sakit sa... At eto pa, balita ko. Si Maharlika nag-angas-angas daw dyan sa Amerika. Oo. Nakakotse daw siya, sumakay at may binunutan daw sila ng baril. Oh, naku, Maharlika, mukhang kakasuhan. Another kaso na naman yan ah. Oh, yan ba yung ugali ng mga DD-shits? Hindi, tandaan mo, Maharlika, hindi Pilipinas yan ah. Maharlika, Amerika yan. Yung binunutan mo ng baril dyan, patay ka talaga. Oh. Maharlika po, may nilabasan ng baril. Yung nakainitan niya dyan sa daan. Kala siguro ni Maharlika Pilipinas eh. Oh, Maharlika, tandaan mo ha, hindi yan Pilipinas, Amerika yan. Oh, bumunot-bunot po ng baril. May mga kasama po siya. No? Ewan ko, baka kasama niya mga pukpuk din. Nag-angas-angas, hindi naman nanutok. O, bumunot lang ng baril, naglabas ng baril, lumabas sa sasakyan niya. Yan po yung ginawa ni Maharlika. Magiging kriminal na po yan sa Amerika. Abangan nyo yan mga ilang araw, kriminal na yan. Diba? May pinatay ka na nga dyan, tapos ngayon, bubunot ka na naman ng baril. May bubunutan ka na naman, putang ina mo ka. Gago kang tarantado ka. Hindi ko na po inano yung video niyan dito sa ating upload kasi pangit ng ito na lang tukusan nyo oh. KO! Ang pangit ng niya ng eyeglass niya. Oo, pangit na nga yung mukha, pangit pa yung eyeglass. Double dead, diba? Mapapatay ka Maharlika nila. Ba't mo kasi nilabasan ng baril? Ayun yung problema eh. Mag-angas-angas ka. Feeling mo, tae ka. Tae ka naman talaga. Feeling mo, mataas ka. Ang inay, pukpuk ka lang dyan eh. Ito na, sunod natin. Akin yun eh. Nung sinabi niya sa akin bilang Pilipino, okay. So, hindi pala makikipagtulungan ng gobyerno sa isang naaaping Amerikano, itong gobyerno ni Biden, dahil ang ina-after niya yung interest ng US, okay, sa Pilipinas, okay, sa Pilipinas at saka sa China. Alam mo kung hindi ako kung hindi lang ako Pilipino, kunyari nagkataon hindi ako Pilipino, siguro mumurahin ko yung lahat ng Pilipino. Parang jutang sila na kayo, ganun, kaya yung gobyerno namin dito. Ako, Maharlika. Ba't di mo kasi igawa ng video yung content, yung pagbunot-bunot nyo ng baril dyan. Dapat gawin nyo ng content. Sabihin mo, ito mga anak ha. Anak ba? Mga apo na lang. Apo na lang. Ito na mga apo ha. Ako po'y bumunot ng baril. May nakasagutan ako dyan sa kalsada. Bumunot ako ng baril. Hindi ko naman tinuntukan mga apo. Bumunot lang naman ako. Ano lang ba? Panakot lang ba? Dapat kinuntent mo yan, Maharlika. Putang ina mo ka. Gaga ka. Napakatanga mo. Diba? Content mo yan. Para bumilib naman sa'yo yung mga tangang DD shits. Ikaw naman.
nakikipagsabuatan sa inyo bilang ko isang Amerikano, hindi ako makalapit sa district ay sa kongresista namin dahil takot silang mawala yung kung ano man yung pinag-uusapan nila between the US and the Philippines, yung interest ng Amerika. Natatawa ko dito sa mga nagko-comment dito kay kay Maharlika. Kino-congrats nila si Trump. Okay naman 'yun. Mga DD shits ba kino-congrats si Trump? Okay 'yun, i-congrats nyo. Deserve naman ni Donald Trump 'yun eh. Kaya nga lang ang tanong dito, ka-close ba ng mga DD shits or ng mga Duterte itong si Donald Trump? Ngayon, kung iisipin natin, anong mapapala ni Donald Trump sa mga Duterte? Kung ang mga Duterte lalapit. Hindi naman siya yung Pangulo ng bansa ngayon eh. Anong mapapala ni Donald Trump? Noon kasi, pinagtatabuyan niyo yung Amerika eh. Nung kayo yung nandyan sa posisyon, kayo yung nasa tuktok. Tapos ngayong nasa baba na kayo, nangamoy tae na kayo, lalapit na kayo kay Trump? KO! Kala ko ba malakas kayo? Kala ko ba, lang to, weak leader si PBBM? Akala ko ba, kuting lang si PBBM? Bakit hindi nyo mapataob? Bakit kailangan nyo pa yung tulong ng ibang lahi? Bakit nagpapapansin kayo doon? Akala ko malakas kayo. Eh wala pala eh. Malakas lang pala yung hambugero ba? Sige, hambog pa more. Napakahambog ng mga Duterte. Hindi naman kayang gawin. Hanggang salita lang. Di ba? KO! Nakakahiya kayo. Ako na yung nahiya. Promise. Tinanggal muna natin yung salamin ni Maharlika, putang ina. Kayo na yung bahalang dyan umusga. Okay, yung interest ng pangkahalalatan. Anong kalalahatan, ha? Basta, yun. Lutang ka rin, parang si Harry Roque. KO! So kaya nga ngayon, naisip-isip ka, okay. So, since projected winner na si Trump, ayaw ni Trump ng polboronic. Yes! Mauuna si Baste niyan pag lumapit kayo kay Trump. Patay si Baste. Eh, pulboronic man itong si Baste. Pulboronic si Baste. Mga DD shits, mga pulboronic, mauubos kayo niyan. Tuloy pa natin. Ayaw niya ng adik. Tama, ayaw ng Baste, maghanda ka na. Ayaw pala ni Donald Trump ng adik. Ay pag mapansin ka ni Donald Trump, lagot na, Baste. Patay tayo dyan, Baste. Isip ko, lahat ng email ng Trump campaign, ng Trump, lahat, kung sino, hanggang sa apo-apuan ni Trump, I will send the pulboronic video and the authentication. How about? I-send mo. I-send mo. Lahat naman ng mga ginagawa nyo, pamimiki eh. Yan pa, ang lulukuhin nyo yung presidente ng Amerika, bagong presidente ng Amerika. Alam nyo yung Amerika, yan eh, nandyan sa kanila yung mga high technology. Pwede nilang ipasuri yan. Kung yan ba talaga ay totoo o hindi. Diba? Gawin nyo. Kailangan pa ba sabihin sa live? Alam nyo, kung kayo aatake sa administrasyon, dapat tahimik lang kayo. Hindi nyo binobroadcast yan. Kasi kung yabang ngayon, magyayabang kayo ngayon, sa mga susunod na araw, mapapahiya kayo. Nga na naman. Alam nyo, hindi ko na mabilang kung ilang beses kayong napahiya. Nagyayabang kayo ngayon na mag-people power kami. Katapusan na ng mga Marcos. Nag-people power, 3. KO! 3 lang yung nag-people power. Tapos may mga tangang motorista nag-rally doon sa Liwasang Bonifacio. Susugod kami sa Malacanang! Tapos yung Pangulo nasa Luneta. Naka-live doon. Tapos sa Malacanang sila susugod. Umiiwas ba kayo sa Pangulo? Pakatangan nyo. Magra-rally daw sila sa Malacanang. Susugod daw sila. Tapos yung time na yun, andun po yung Pangulo sa Luneta. Naka-live. Dapat sa Luneta kayo sumugod.
Yan, yung mga bakla. Bakla kayong lahat. Oh. Kiniklaim nila na maisog daw sila. Pero sa mga actions nila, mga bakla, mga bayot. KO! Diba? O ngayon, may nangyari ba sa rally nyo? Pagsugod nyo dyan sa Malacanang? Mga motorista yun eh. Na mga food panda yata yun. Halo-halo sila eh. Diba? Halo-halo sila. Wala tayong issue sa food panda or kung anong mga company yan ha. Wala dyan. Ang tinatopic natin dito, yung mga rider na nagsama-sama para makita nila kung sino yung pinakatanga sa kanila. KO! Sama-sama yung mga tanga. May nangyari ba sa rally nyo? Kala ko ba powerful kayo? Kala ko ba matapang kayo, may isog kayo? Hanggang salita lang pala. A few moments later. Wait lang, may ads. Ilagay natin. Isilyado natin para pagdating ng pag-upo niya sa January, tignan natin kung ano ang magagawa. For sure, baka mag-plastic yan sila Lisa Tanas. At yan si Bangag, baka magbati-bati. Congratulations, President-elect Trump. Lisa Tanas, ibibigay ko sa Trump campaign yung picture nila, Ozat, Mitch Lorenza, ano apelyido ni Mitch? Basta yung Mitch, saka sa buhat mo, nakalimutan ko na pa apelyido na. Sila James Lorenzana, Miss Lazaro, okay? Altenco, ipapakita ko lahat yung bribery mo, Lisa, yung kidnapping mo, yung mga audio mo. I'm thinking right now na i-compile ko lahat yan. Ipo-forward ko lahat yan. Forward mo na. Galingan nyo yung galingan nyo yung audio, kailangan kuhang-kuha yung boses, hindi maging robot yung boses doon. Mga picture, galingan nyo yung editing para hindi halata. Ha? Galingan nyo. Pasan nyo na. Kailangan pa ba sabihin yan? KO! Ayun ang tanong. Bakit nyo kailangan pang sabihin? Kung pwede nyo namang gawin na agad-agad ngayon. Ayan, kukuha na naman ng attention sa mga viewers niya. Para may asahan na naman yung mga viewers. Yes! Sasabihin ng mga viewers, yes! Itodo mo yan, Maharlika, idol ka namin. Pero ang ending palaging palpak. KO! Nyari. Tama nga, wala na po sa katinuan nito si Maharlika. Kasi, diyan sa Amerika, bumunot po ito ng baril. Gumanon. Kasi may nakaaway na dyan. Kumbaga Amerikano din yata 'yun. Ano man lahi niya. Pero hindi po siya itim ha. Basta nakainitan niya sa kalsada ba. Feeling niya Pilipinas. Pwede kang bumunot ng baril, ganun. Iwan ko lang, may kaso na naman yata ito. Panibagong kaso. Patay ka, mabigat-bigat yan, Maharlika. Yan po ang ugali ng mga Duterte. Ng mga sumusuporta sa Duterte. Kasi na-adapt po nila yung kapangahan, kamangmangan ng mga sinusuportahan nila. Feeling nila kasi hari sila. Ay, paano ba yan ngayon, Maharlika? Tatanga-tanga ka kasi. Yan yung nangyari sa'yo. Tapos ngayon, sasabihin mo, ipapasa mo yung mga pulburing video na paglumaan na yan, Maharlika, nakamove on na yung mga Pilipino. Uungkatin mo na naman. Yun lang ba yung panglaban mo? Bala mo? Ang hina mo naman. Yun lang ba yung bala mo? Paulit-ulit? Kakaumay. Maharlika. Ngayon, itapik mo yung pagbunot mo ng baril dyan doon sa nakaaway mo sa daan. Yan yung i-content mo. Kasi kung di mo i-content, ito na, ako na, inunahan ko na. Ako na yung nag-content, Maharlika. Pag sarili nyo kasing baho, hindi nyo nilalabas eh. Paano na yan? Diba? Ano pa, more content pa ng paninira. Ay, nako, ang kawawang Maharlika. Iiyak na naman.
Ay, nako po. So, yun lang po muna yung ating video ngayon, mga pre. Abang-abangan nyo yung mga susunod natin topic dito sa kulangot ng bobong babaeng ito. No? Si Maharlika, walang iba. Ang tawag sa kanya ay, at tawag sa kanila, at sa kanya ay mga bobo! tama. Oh. Tapos, bumunot siya ng baril. Anong gagawin? Marinig kita sa mukha eh! KO! Sige, gawin mo pa, Maharlika. Oh, masaya yan. Pagpipiestahan ka dito sa mundo ng social media at dyan sa Amerika. Sige. Manutok ka pa. Manutok. Bumunot ka pa. Sige, bunot lang. Para masaya yung buhay mo dyan. So, yun lang po yung ating video ngayon. Meron po tayong dito. Meron tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Ayan, sana po inyong suportahan mga pre. Yan share po natin ang video na to kasi panibagong baho ni Maharlika ngayon. Bumunot ng baril sa Amerika. Dapat pag bumunot ka, pinuputok mo. Hindi mo yung pananakot lang. Putok mo. Wala pananakot lang yung ginawa bunot-bunot lang kuno ewan ko lang kung madadama yung mga kasama niya sa kotse. Ewan ko lang kung makakasuhan din yun. Pero ang alam ko kung sino lang yung bumunot yata, yun lang yung may problema sa pag-iisip at magkakaproblema pa. So, yun lang guys, bisitahin nyo yung ating Facebook page. Yan, so, ingat-ingat guys. Bye-bye.